at international flights. Pero sa mga self-check-in kiosk, na wala pong pila, one drop, may konting pila yan. Sabi ng MAA, 150,000 na pasahero kung sa kanila ngayong Semana Santa. Narito ang report. Nag-alangan pa dahil may krisis, pero inulit na rin ng pamilyang ito, mga Southern people. Ang kanilang bakasyon pa Thailand. Sayang kasi ang nabook nilang ticket last year, 18,000 pesos. Round trip nga para sa apat. Nagkadalawang sisip ako. So, nakabook na kasi. Ito yung isang support. It's our first international flights. Naman ba? Baka maglakan dito ng tawag. Kasi yung taas, kada araw. Biyaheng Bicol naman ang pagdating ito ng book na ticket. Nagpahalaan nila ngayon pero darating na pag tumaas na ang fuel surcharge sa mga flights sa April 1 hanggang 15. Yung pamilya sa 5,000 yung parang per person. Pero ngayon, parang 8 na, or 7. Mag-alpay tour din na kami. Mag-swimming po, gano'n. Abiso rin sa mga pasahero, aking airlines ang nagipat sa Terminal 3 habang isang airline nagipat sa Terminal 1. Kaya, verify muna yung terminal assignment bago pumunta sa airport. Simula bukas, babawasan ng hanggang kalahati ang sinisingil na passenger service charge. At kaya sinisingil din sa mga airline ng landing and take-off fees. Sa kabila ng crisis sa Lamis, nag-abiso ang mga airline na may sapat silang jet fuel kaya tuloy ang mga flight. Pagkawa, may mga magbabawas. Protektado sa cyber sa ating Philippine price. By end of this April at saka early May, may mga ruta na babawasan nila yung at concentrate sila dun sa mga airport. Maraming pasahero. Sakto naman sa Semana Santa ang uwi ng halos Santa ang overseas Filipino workers mula Kuwait na nagparipatriate sa gobyerno dahil sa tapos na nagpupasok sa Middle East. Iiwan po ni Patrick ang pamilya crew na may sahod na katumbas ng 25,000 pesos kada buwan. Natatakot po ako, gusto ko nang umuwi. Abang nagtataka ako, narinig namin mga bomba. Tinamaan din ako ng medical dun medical problem dun Lupus po siya. Pag okay na po yung situation, babalik din po. Binigyan sila ng tig 10,000 pisong tulong ng Department of Migrant Workers kung sa NAIA. 1.3 million na mga pasahero ang inaasahang biyahe ngayong Holy Week. Sa mga airport naman sa probinsya, aabot ng mahigit kalahating milyon ang mga pasahero ngayong Semana Santa, bagyang mas mataas kumpara sa 2025 Holy Week. Well, kung kayo ay papunta pa lang dito sa NAIA, kung international flight yan, ang payo ng mga airline, at least 4 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na kayo. Kung domestic flight, dapat 3 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na sa airport. Pero alam mo, yung ilang nakausap ko rito, 7 hours, 6 hours bago yung flight nila, nandito sila kasi inasahan daw talaga nilang dagsa yung mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan munang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Anda. Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang taas pasahe at singil sa mga barko bagaman hindi pa inaanunsyo kung kailan epektibo. Hanggang 30% ang pwedeng maximum increase at dapat alinsunod sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon sa Marina, kailangang balansehin ang interes ng mga negosyante at mga pasahero sa gitna pa rin ng problema sa napakamahal na langit. Extended penitensya naman ang papasanin ng marami dahil sa inaasahang pagmahal ng bilihin. Pag-amin ng Malacanang, hindi na yan mapipigilan pagsapit ng April 16. Nakatutok si Maki Pulido. Nang pumutok ang gyera sa Middle East na nagresulta sa pagpilit ng presyo ng langis, nangako ang nasa 21 manufacturer ng mga pangunahing bilihin na kakayanin nilang hindi magtaas ng presyo hanggang April 15. Para lang ito sa mahigit 200 produktong delata, gatas, kape, instant noodles, asin, sabong panlaba, bottled water at condiments na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang presyo set by the DTI ay 25.25. Ang presyo dito ay 24.50. Inikutan Trade Secretary Cristina Roque ang ilang supermarket sa Taguig City. May mga produkto namang mas mababa pa ang presyo sa suggested retail price. Bili ng Trade Department sa mga probinsya kung saan ramdam ang pagmahal ng delivery ng mga produkto. Dapat pa rin silang sumusunod sa itinakdang presyo. There is no price increase for basic necessities and prime commodities
until April 16. Pero sa April 16, posibleng may ilang basic necessities and prime commodities nang magmamahal. Di pa lang masabi sa ngayon kung magkano at alin sa mga ito. Definitely, we can expect some price increase, but not for all. Kasi nag-usap po kami ng mga manufacturers. There's no need to panic. There's no need to hoard kasi marami po tayong supply. Maging ang Malacanang, aminado na rin hindi na mapipigilan kung may magtaas ng mga presyo ng bilihin pagsapit ng April 16. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayari sa galot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po. Ang listahan ng mga binabantayang produkto ng DTI dapat nakapaskil sa labas ng grocery. Nakapost rin ang mga ito sa website at social media page ng DTI. Ngayon na merong ganito nangyaring para energy emergency na rin, I think makakatulong na rin sa amin mag-budget kung i-check din namin yung price ng DTI. Kung ano yung kaya nating makonsume, kung anong kaya nating bilihin, yun na lang. Walang panic buying. Di ba po? Para lahat maka-avail. Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras. Kahit nangalahati ang mga turista sa Baguio City, mahigpit silang monitor lalo sa mga pasyalan. Ultimo sa Lion's Head na madaraan papunta roon, maghihigpit para iwas traffic. Mula roon, nakatutuklay si Bea Pinla. Bea? Mel, nandito tayo ngayon sa pamosong Lion's Head sa Baguio City, isa sa mga sikat na selfie spot dito sa lungsod. Pero dahil minsan nagdudulot ito ng traffic, naglatag ng plano ang Baguio LGU para hindi na humilera sa may kalsada ang mga turista na gustong magpa-picture dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, talagang tumumal ang bilang ng mga turistang umaakyat sa Baguio dahil sa wala pa ring tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Higit na mas mataas sa Baguio, ang summer capital ng bansa. Sa kabila niyan, may ilan na hindi pa rin umatras sa plano na magbakasyon sa Baguio. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan, mga anak. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ayon sa Baguio City LGU, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Semana Santa. Dama rin ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng turista sa Baguio. Sa hotel na ito, abot ng 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Kung dati raw, pahirapan makapag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung matuno ang kalahati ng mga kwarto nila. In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang canceling call. And then we're hoping that we could reschedule it. Sabi ng Baguio City LGU, posible na makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa ng daw ito. According to our hotels, aakyat yung kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, makubaw yun. Pero pinalang kaya ulit sila ng mga 30% occupancy in the South City. We're hurting. Kaliwat ka na ng epekto ng walang tigil na paglobo ng presyo ng petrolyo sa ekonomiya ng Baguio. Mas malala pa raw ang epekto nito ngayon kumpara ng COVID-19 pandemic. From an economic perspective, mas hirap. We're even better off when we started with COVID-19. Economically, mas maganda pa ngayon yung status natin. Kahapon, ipinasa ng Baguio City Council ang resolution na nagkakailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para matugunan ang epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin sa iba-ibang sektor. Bagaman kumonte, patuloy naman ang dating ng mga turista sa Baguio. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa mga choke points na nagdudulot ng pagbagal ng mga sasakyan. Kaya gustong gawa ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magano, yung sigurado na ng Second Road ay magiging obstruction free. Proper mo ng mga tao doon. Selfie, magiging pakta ng traffic. So, bibigil yun sa isang lane lang. So, marami bang initiative sa kanya all over Philippines
gagawin para Ngayong araw, wala naman sabang tumigil para magpapalit ng tutulog. Pero kung nakalatag din at lakwa ang bagyo ng GS, ang nito magpapit ng pagbagal ng gagawin ng sasakyan. Pero nandun akong ibigation to manage that. But ang block-term solution namin dyan. Once na matapos, hindi ba meron ng space doon? Nakapig-pig yun. Kita natin, big party organization. Sige, kita pa rin namin yung entrepreneurs. Sabi na lang po, Meron kanya-kanyang diskarte ang mga restaurant kaya dito sa Baguio. Kabilang ba dyan, magtapos ng kanilang daily expenses at pagbabawi sa mga local business para mas makakasipa ng mga turistang aakyat dito sa Congo capital ng bansa. Yan maraming sa Baguio City. Kaya kung lahat na kami ito, bakit oras? Maraming salamat sa iyo, Rhea. Iniutos ng Pangulo ng Foreign Affairs Department ang pakikipagdialogo sa Iran. Yan po ay para ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko may kargang langis na papunta dito. Nakatutok si Ivan ay Dahil kontrolado ng Iran, Strait of Hormuz, dapat ito na baalan ng mga inaansa sa release mula sa mga bansa sa Middle East. Iniutos ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makakaya ng discussion sa Iran para sa ligtas na pagdaan. Nakakasama kaya sa meeting ang pagkakayos sa langit na tinawag mula ang Dito sa kwarto ni Santino, tapos na. Tapos ko na i-map. So, tuyo ko na dito. Ibalik ko na itong siot natin itong silimapan. Okay. Tapos na dito. Tapos na rin dito sa CR. I-map. Tawag. Ito pa hindi mapalik. Sabi ko. Ito ang bathroom na ito. Diyan pa na ito linisan pag may laundry suit. Kung ba pang silang sa pagdili ko. Yan. Tapos next, sa kusina, tapos na i-map. Yan. Ano na yung garbage ko. Tapos na tayo sa kaya tayo mag-map sa kuan. Pantawag na lang. Tapos na natin. Maganda. Gusto mo sa katong map na to. Yung seal, hindi ka na magpipiga. Lalo na may LED ako sa newborns mo. Tapos isa pa ako. Natin doon sa liban mong tapos. investigation and the prosecutor Hindi ko natin yung ilaw. Definitely. Ilaw dito. Okay. Hindi mo pamilya. Parang kailangan Yung sa CR na off ko na ba? Hindi ko pa na off sa CR. Yan. sa may tapirang kailangan ng pera para sa graduating na anak. Nakatutok si Ang pintaw na siya na itlog na ng sunrise. Lemon sunrise. Na lang. Sige ba? So, open natin. Dito naman natin sa pantawag yung map. Ito naman. Pantawag. Ang map ko. Alright. Ito mag-map. Relaxing talaga yung river dito.
Mamaya mamili pa kami daddy at hakutin yung damit kong naiwan kay na sa bahay ng mama niya. Relaxing dito, Jay. Sa ikatlong simulang araw, bumagsak ang lalo ang halaga ng piso por kalorya. Magkakapalitan sa 60 pesos and 748 centavos kada kalorya. Ang bagong all-time low nila kasi ng 60 pesos at 69 centavos ng food rate ng kahapon. Napipisasahan mga kapuso sa retail card ang kapuso boy ng Philippine Federation Collaboration 2.0 na may kailangan lifestyle magazine. Ang dating look nila na nag-affiliate sa fans, Philippines, at kita nila tingin nila. From Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 leads to upcoming leading men at Philippine Entertainment, mukhang nagtuturo ang karera ng quarter artist sa Vitahit Cornales. Record, Marco Mata, Victor Ash, at Sean Bingard. The latest digital feature ng isang lifestyle magazine about the boys, Vietnam Ambitions. Over the moon ng quarter leads sa ganitong opportunities. Sabi nila, magiging daan ito patungo sa platform kung saan nila maipamamala sa kanilang mga talento. Hindi ko po talaga in-expect. Alam ko sa ito sa a big project na ganito. Kaya, ayun, lagi na dito ako really gonna do my best and I'm really thankful for this amazing opportunity. Masaya sila sabay-sabay ang kanilang breakthroughs. Prayer answer, di ba? Kasi honestly, hindi lang talaga in-expect na magkakaroon ka agad-agad siyang project together sa mga bosses. Ayun, minessage kami na parang, magkakasama na kayo. Ito yung isa sa mga bagay na pinapangarap namin, pinag-uusapan namin na sana soon
parang mag-work tayo, mag-feature tayo sa mga magazines. And ngayon na binigyan kami ng opportunity ng Biman Southeast Asia, we're super happy talaga. The boys are looking forward to do more projects together. Kasama ang iba pa nilang PBB batchmate. It's really a nice way to explore the outside world. Ganun pala. Kumbaga, transition na yung PBB para sa atin. I was really excited. Mabigyan na rin yung market. Why not, diba? Happy na yung kayo updated sa something happening. Magkasakto, patuloy ang test run oras o online registration assistance system sa Batangas Port. Bagong teknolohiya para sa online ticket reservation. Bago mo pagpupunta sa pagpalan. Sa pamamagitan ito ay maiiwasan ng mga giant passenger sa Batangas Port. Kung ang pasaherong si Given di mahala at tapaluin, malaking hassle ang nabawa sa kanila dahil sa oras. Kaya, booking pa audio man rumblon bago simunta ng pantalan. Oo na, pwede na kami dito ng matagal para magpapagawa ng ticket, pero mahirap pa rin magkaroon. Ngayon, ang bilis. Pero ang mga old school na tina ni Jonah at Timon, na biyahin Puerto Galera ang iniwa. Dahil kapag ganito ako matulado sa kasahan ko, ang 45. Parang yung pipili ko para magpipili ganyan to. Hindi naman daw ito problema para kay Jesse Lee. Pero paano daw yung kaya pati na ang data. Maganda din po siya na meron na pong advance. Pero ang ano po, bunch po yung iba na lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapagdaan. Ito yung mga pasahero na biyaheng Odioman Romblon. Halos fully booked ang pagdadala na ito dahil kapag online ang punta nito, sana lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayun din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na dalawa na lang ang available slot. Barangay ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra Reguilog, Puerto Galera at Calapan. Tuloy naman ang outing para sa extended family ng Mission Garcia na galing pa sa Taan na Maynila. Apat na pamilya sila at management kasi matibay. Tingin sa matatalang droga. Tuloy na. Kapalit naman ng makapag-unwind at nilay-nilay ngayong mahal na araw. Pero ano sa mga mas magpapapalit po kayo sa sanay kalato. Ato ng nakakaawa. Bakit sa Sa mga umaaray na sa pagsasulot ng krisis sa gitna sila ng lalo na sa epekto ito sa pamasahe ni konting tinawag aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libre sakay. May isang bilang-isang pondo at Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pumuntrata sa mga pangpusikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung ma-release daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kung subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters, 10.8 per sakay, ang end goal is always na ang makinabang mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas na pagbibigat sa whole week.
Dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus, ilan ang biyaheng pabalik sa Europa, pag pinapabagyo. Yan dahil wala pang inaabang ang pasahe ng GF4B. Pinag-pinag ko actually na huwag na lang yung dahil minsan lang din ang bakasyon. Tapos, at na 1,030. 900 plus lang. Siyempre nakakalungkot na Consider mo ba? hindi siya pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawa din ng para. Dahil nga sa pagbahal ng pamasahe halos lahat ng paraan ng transportasyon, hindi na mas marami bitin ba? Kesa minsan ang new Air Corporation na nagpapatasbo ng linya ng Pinoy International Airport ay naaasahan ng ilang bahagi ang bababa ang bilang ng mga lipat sa yung Holy Week. Pero Tibon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang doon. Walang masyadong bubiyahin itong weekend po, may bago ang sumang banda. And wala po tayong monitor na ganun pagkansa. So, Miyerkules po, bukas na nung lunchtime, tuloy po hanggang gabi ko yan, maraming naman po yung volume po natin. So, Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakaraglaw. Sa mga pag-imog na bahagi naman ng Metro Manila na asahan na din ng SM Tollways, nabababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Ang bagay ang sumaan sa pangyayari Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung mga dating motorista natin, nagsasabi na sarili nila sa sakyan, magtubos sa mga sasakyan, mapagpita, nagpupus na lang para makatipid kahit pa paano. Sa mga magbabangko ay nag-OPR na nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga kargo pero handa naman DOPR para As Coast Guard, na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na yun sila nakakaroon ng ito problema para makapagbigay tayo ng correct sa crime. Siniguro naman ang Department of Roads and Highways ay DPWH na mas maging hawak magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahagi na kung natin yan ang bahagi nito sa Bumama, Quezon. Ibinatibig na muna, DPWH Central Administration at pagkukumpunin at itutuloy na lang ang sa April 6. Ang importante, itong oil, walang magwa-one way. Kasi yun ang nagpapabayo sa ito ng Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon ng mga pasahero ang nataang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga nakahain na date na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 ng mga pulis para tumulong sa pag-alis sa mga harang sa daan at sumaway sa mga pasaway. sabihin mo ba natin sa mga sa Quezon? Swimming po na tayo. Last year, para umabot tayo ng 8 dahil dyan sa nagiinuman, pwede deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga taga-Pacific natin. Hindi naman nahuli. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras lang ang tao ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bukod sa time for reflection, panahon din ng pahinga at bakasyon, ang linggong ito para sa ilang kapuso at part of stars. Ang ilan sa kanila, in-enjoy na ang kanilang beach trip. Makikita kay Nelson Canlas. Sun, Van, and Curves. Summer and beach ready na nga ang ilang kapuso at sparkle stars. Si Bianca Manalo, here's in her animal print swimwear, habang i-enjoy ang kanyang salty hair and salty feet by the beach of Amangulo. Perfect naman for the bright sun ang bright views ng summer OOED si Beauty Gonzalez. Kita rin kung gaano ka-chill and laid-back si Beauty sa kanyang vacation. Sulit din ang bakasyon para kay The Master Capper Dealing Jaking Nagkabay ang beach trip at food trip. It connects but not ang kanyang snacks place. Serving drinks by the beach. Para naman kay Halcyon Lifestar Marty Del Rosario, much needed ang vitamin C. Kitang-kita rin sa kanyang photos ang resulta ng kanyang pagiging focus. Search din recently. Bago pa ang holy trip, nauna lang mag-enjoy sa beach. Kinaapoy sa Dubutan sa real-life na puso pa po Derek Monasterio at MC Nueva. Hashtag couple goals ang sweetness ng dalawa at kanilang simplicity. Sila Sylvia Sarpa at Richard Sarpa na business speaker.
Sila Armel.
It's John Ross.
Tapos na ako. Kasi, laundry na. Tonight. Bye. Thank you for watching.